Samantala, balikan naman natin si Marie Zumali. Kasama po niya ngayon si Kiko Aquino D, ang convener ng Tindig Pilipinas Coalition. Maris, at kay Kiko. Yes, good morning. yes, nandito tayo ngayon nga sa People Power Monument sa likod lamang mismo ng stage. Kanina lamang ay nagtanghal na yung kontragapi. Pagkatapos po yan ng interfaith prayer and Catholic Mass. Yung misa na idinaos na pinangunahan po ni Cardinal Ambo David at kung saan ang nag-homily naman ay si Bishop Elias Ayuban. At ngayon po ay kasama natin si Kiko D. Siya po ay co-convener ng Tindig. Good morning. Good morning po. Good morning sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Ang aga mula kanina hanggang ngayon, ano ba ang inaasahan pa natin? Anong bahagi na ito ng programa natin? Ito po yung bahagi ng mga civil society organizations na dito natin ihahayag yung mga panawagan natin sa gobyerno, yung mga issue na gusto natin pag-usapan, yung demands natin dito sa mga investigasyon, at yung demands natin kung saan dapat ilaan yung pera na nilulustay dahil sa korupsyon. So ito po yung parang heart ng program po natin ngayon. Alright, can you just give us a rundown of the program, kung ano yung iba't ibang mga sektor na inaasahan natin and ano yung significance ng kanilang mga sasabihin dito sa entablado? So ano po, yung this part of the program divided into 3 rin po siya. Yung unang parte ay ilantad, so yung mga yung mga experiences ng mga nakaranas ng victims of corruption po dahil sa bagyo, dahil sa baha, ikukwento nila yung stories nila. Dito rin po magtatanghal yung mga nakakaalam kung paano ginagawa yung corruption. So yung mga angry nerds na nagka-crunch ng data, magkukwento din po sila. At saka ikukwento din po ni Kong Laila de Lima kung ano yung mga batas na kailangan natin upang makamit natin yung transparency. Next part po yung ibalik. Dito po, ididemanda po natin kung saan dapat nilalaan yung pera na nilulusay sa korupsyon, sa edukasyon, sa pangkalusugan, sa lahat ng mga serbisyo na kailangan ng taong bayan. At sa huli, ikukwento po ni Kong Chel Diokno yung panawagan niya na dapat simulan na agad yung mga forfeiture cases para maibalik yung pera ng bayan. Tapos yung pangatlong part, yung ikulong dito po, ihahayag ng mga iba't ibang civil society organizations, yung organizational positions nila tungkol sa issue ng korupsyon. May nakita kami kanina dito na parang mock jail cell kung saan kinulong na rin yung mga iniuugnay sa mga flood control scam and budget insertion. Ang tanong ng bayan ay talaga bang makikita natin na yung mga big fish na ito ay makukulong talaga? Kasi so far, ang sinasabi ng bayan, kanina si Representative Mercy Sandanya, yung mga dilis, mga sapsap lang daw, wala yung mga balyena, wala yung mga pating, yung talaga mga big fish na talagang dapat managot. Mahilig talaga sa isda si Kong Percy. Pero yung ang tingin ko po kung magpapatuloy po tayo sa current pace, mukhang wala nga ang makukulong sa mga big fish. Pero kung ang makakasagot kung may big fish na makukulong ang gobyernong Marcos, so kung seryoso siya sa issue ito, wala siyang dapat sasantuhin, mapapinsan man yan, mapaanak niya, mapasarili niya, dapat maimbestigahan lahat. Kaya ang panawagan din po natin, dapat mag-recuse siya ng sarili niya dito sa investigations of corruption. I-certify as urgent yung bill na magtatatag ng totoong independent commission on corruption na hindi na maglilingkod at the pleasure of the President. So what you mean to say, hindi kayo kontento sa itinatakbo ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ngayon? Well, may positive steps pong ginagawa yung ICI, pero dahil nga dawit na nga yung pangalan ng ating presidente dito sa issue ng korupsyon, hindi pwedeng magpatuloy na sa ilalim pa rin niya ang ICI. So dapat magkaroon tayo ng independent ICI bill para yung mandato nito ay manggagaling sa ibang branch of government para hindi na ito basta-bastang mahihinto ng ating presidente kung trip niya. Kanina may sinasabi si Senator Pam na posible magkaroon ng Part 3. What does it take to have a Part 3? Well, kung patuloy po yung ganitong pace na puro dilis nga, ika nga ni Kong Percy Sandanya, kung puro dilis lang po yung kinakasuhan, ready na nga po sinabi ni Bishop Colin Bagaforo na ready naman po tayo na mag-Part 3. Sana hindi na dahil nakakapagod yung ganitong pag-organisa, pero desidido po tayo na kung anumang pagod ay titiisin po natin hanggat hindi pa natin nakakamit yung gusto natin makita na nakukulong yung mga makukurakot. So, sunod-sunod din yung mga rallies, no? Although ito yung pangmalawakan, yung September 21 and this time November 30. Pero in between, every Friday may Black Friday, may White Friday protest. Meron pa nga ba talagang pinatutunguhan yung mga rallies?
So ang rallies parang constant po yan dahil gusto nating ipaalala sa gobyerno na sobrang tagal silang naglakwatsa dito sa issue ng katiwalian. Nung kinalampag sila ng taong bayan, nagkaroon tayo ng konting progreso. Ika nga, yung mga dilis ay kinasuhan na, at least konting positive yan. Pero yung totoong progress dito sa issue na ito ay hindi pa natin nakikita. So hanggat hindi pa yan nangyayari, tuloy-tuloy po yung mga rallies natin. You were mentioning about the unity message. Ano ba yung mangyayari pagkatapos nito? Itong ongoing na ito, ano ba to? At yung unity, ano pa yung babanggitin nun at sino mangunguna doon? So itong unity statement po ang napagkasunduan ng Trillion Peso March Movement. Ito yung binasa po natin noong Lunes sa ating press statement or press conference, at yung nagbabasa ngayon ay una si Bishop Colin Bagaforo na mula yung unang Trillion Peso March hanggang ngayon ay talagang napaka-active sa kanyang pamumuno sa kilusang ito, at kasama niya po yung susunod na magbabasa naman ay si Paing David na President ng Akbayan at kapwa ko pong spokesperson ng Trillion Peso March. Until what time are we expecting the program to finish? Sino pa yung mga expected natin mamaya? May mga darating pa ba? May mga maabutan pa sila? Ayun po, so yung program po natin, we're a long way to go po. So itong CSO program ay magpapatuloy hanggang mga 2 o'clock, although hindi ko maalala kung on time pa kami, so baka mas matagal pa. We'll check. And then pagkatapos po ng CSO program, magkakaroon naman po ng youth program na dito naman maghahayag yung mga kasama po nating kabataan, at bukod dito yung maraming mga artists na magtatanghal ay dito din po yung magpo-perform. So we're expecting yung performances ng Moro Beats at over October dito sa second part. Yung performance naman ng Ben and Ben ang magpo-close po sa ating CSO program. At sa mga magsasalita po, nandyan po si Kong Percy Sindanya na na-interview niya, si Kong Laila de Lima, si Kong Chel Diokno, si Chief Justice Tony Cardo. I think was here earlier. I think nasa program din siya. Sorry, di ko na sa dami nangyayari, di ko na memorize, pero marami pa rin po. Marami pa po kayong mapupuntahan dito sa Trillion Peso March, so come on down po. Marami pang maabutan. Maraming salamat, Kiko D, ang co-convener po ng Tindig. Maraming salamat at good luck sa inyo. Wishing you all the best. And sana maging mapayapa po all throughout. Opo, we're doing well so far. Thank you po. Alright. Thank you. At yan po mga kapuso ang pinakasariwang sitwasyon sa mga sandali pong ito. Nagpapatuloy po itong unity statement na isinasagawa po rito, at pagpapahayag pa rin po yan ng pananagutan, yung paghingi ng pananagutan sa mga korupsyon at kabulastugan na ginagawa at pagnanakaw din sa buwis ng taong bayan. So yan po muna ang latest sa sitwasyon. Balik po muna dyan sa studio. Maraming salamat, Mariz Umali. So, hinga natin ng reaksyon si Yusek Claire doon sa binanggit ni Kiko D. Kung seryoso daw talaga ang Pangulo na mapanagot ang mga dapat managot, dapat walang sasantuhin, maging ang kanyang sarili. Maging ang sarili niyang anak, pinsan, kung nababanggit na, dapat daw ho'y imbestigahan. Yun naman ang gusto ng Pangulo. Even before, at the start, walang sasantuhin, kamag-anak, kaalyado. O pati siya. Pati siya. So, sabi nga ni Sir Kiko, may positibo naman dahil may nakikitang aksyon. Pero gusto na kasi mapanagot, yung siguro yung malalaki na mga tao, yung mga may impluwensya. Pero still, sasabihin nga natin, unti-unti ito, hindi ito nadadaan sa dahas. Pero Kumbaga, Yusek, will the President submit to the ICI? Of course, yun naman ang gusto ng Pangulo. Kung sakali halimbawa, ipatawag siya o imbestigahan siya, haharap siya? Kung meron na ipipinpoint sa kanya, sasagot ang Pangulo. Bakit? Kasi ito lang naman minsan logic Yes. Hindi naman i-open ng Pangulo ang issue na to kung alam niya natatamaan siya. Alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang mali at kailangan maimbestigahan to para malaman ng taong bayan, ito po ang nangyari sa pondo. So handa po tayo, kahit tamaan yung kanyang administrasyon, kahit tamaan yung kanyang mga kaalyado o kamag-anak, kailangan tong makita ng tao. At dahil dito, ayan na po. Iyan po ang nagiging resulta. At kumbaga, dahil sa pagbubunyag ng Pangulo dito, nabukas ang utak natin, ang mata natin, na talaga palang inaabuso ng mga makapangyarihan itong pondo ng bayan. At yun yung gustong labanan ng Pangulo. Kasabay nito, Yusek, may mga, syempre, nung nilabas to ng Pangulo, nagkaroon tuloy ng mga banta ng destabilisasyon. Sa tingin niyo po ba, para sa Pangulo, at this point, importante ba o mahalaga ba na magkaroon ng loyalty check? Alam naman ng Pangulo, nang bigay naman ang AFP, Kasunduluhan, PNP, at ang mga miyembro ng kabinete, na yung loyalty nila.
Hindi lang naman sa Pangulo, kundi sa konstitusyon. Ang pinapatupad lang naman nila is para sa konstitusyon. At siyempre, dahil konstitusyon, mananatili ang Pangulo bilang Pangulo natin. At yung mga may issue naman about destabilization, alam naman natin kung saan galing yan. Katulad nito, yung trillion peso march, they are not for that. They are not for destabilization. Alam naman nila na ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ang may gusto lang yan, alam naman natin, yung gusto na umupo bago pa mag-2028. Yusek, panghuli, may nakita akong post sa Presidential Communications Office. Pinulong ng Pangulo ang hepe ng PNP, NBI, ang Secretary of Justice. Kasama po kayo. Ito po'y patungkol daw sa paghahain ng mga warrants of arrest sa mga may kaso na. What can you tell us about that meeting? Okay, at that time, yung meeting na yon, inalam ng Pangulo yung update, ano mangyayari, kung halimbawa man na maglalabas na ng warrants of arrest, dahil marami na po nasampahan na kaso, handa ba ang PNP, handa ba ang NBI, ang DOJ. So lahat po yan, kailangan malaman ng Pangulo kung ano na ang susunod na gagawin. So dapat handa kung ano man ang eventuality, kung maraming makakasuhan. So yun lang po yung So ilalabas personal po na tinututukan ng Pangulo at may sense of urgency on his part Yes. na may mga maaresto. Saka sinabi niya na kapag may warrant of arrest, baka makapaglabas ng mga ebidensya pa ibang tao. So bantayan po yun. Basta po dapat lang ay hindi lalabag sa anumang batas o rules itong ating mga law enforcement agencies. Alright, Yusek, napakarami natin na pag-usapan. Ngayong umaga, magpapasalamat po kami sa inyo dahil... Teka lang, bago nyo Yes, go ahead. bago nyo ko matapos ito, gusto ko lang mag-react kay Father yata yon. Sinabi niya na para ang hirap mahalin ng Pilipinas kasi maraming corrupt. Right? Sa homily kanina, sa homily. oo. Tingin ko, ito lang sa aking opinion, Father, at sa mga kababayan, huwag natin ilagay sa isip natin na mahirap mahalin yung bansa. Yung bansa natin, wala naman siyang kasalanan eh. Ang mga kasalanan, yung mga ganid sa pondo ng bayan. So, hindi ba kapag yung bayan natin ang inaabuso, mas lalo nating mahalin kaso para ma-lift natin siya from these people. So, mas lalo nating ibigay yung 100% nating pagmamahal sa bansa natin. Ang hindi natin mahalin dapat yung mga korap. Yun yung tanggalin natin. So, still, gusto ko sabihin sa taong bayan na mahalin natin yung bansa natin. Yun lang. Dahil dapat nga naman pahalagahan natin kung Right. anong meron tayo dahil ang bansa natin, syempre, para sa mga kabataan dito, hindi naman tayo dito magtatapos. Sabi nga nga, For lahat ng generations nakausap to come. natin, the fight for corruption will always remain. Yusek, maraming salamat po. Thank you very much. Thank you It's very my much. honor, Pia, Ivan, to be here at GMA. Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro.